Yung Arabic name niya, Boss Baz, ay Alhamdulillah. Ayun pala. Grabe si FL Lisa, tatawag pa ng taga-Romania para ipatumba si BP Sara. Chismis naman. Walang conscience in Marcos Guns. Boss Baz, nakapagpa-picture ka kay BP? Opo, nasa ano namin, nasa Facebook ko. Kita nyo po. May picture kami ni BP Sara. Si Auntie Claire, Defense Secretary, nakakabi. Amik TV UK, driving home now. Ayan. KB, hello. Diyos ko Lord, kunin nyo na po, President namin ASAP po, please. Wala nang freno-freno. Pinanalangin na, hindi. Dinerecha na eh. Walang plano sa seguridad ng OFW. Ano pa asahan natin kay Bangagwik si Marcos? Yan po, sabi ni Six Sense. Pinoproblema kung paano makakarating sa maleta yung remittance. Nakamonitor ang gobyerno sa pera ng OFW, huwag tayo mag-alala. Huwag kayo mag-alala, hindi maliligaw yung mga pera nyo. Sa Pilipinas ang tungo niyan. Kawawa Pinas under Marcos regime. Si Luistro, literal at metaphorical na makapal ang muka. Pero magaling gumiling. In fairness, talaga may hawig kay Dilima. Di ba si Dilima, ano rin? Meron din tayo na panood na magaling din ng gumiling si Dilima. Ito si Luistro. Mahusay din gumiling. Mag-anak na nakaupo, dapat managot at yung mga nakaupong appointed ni FL. Sabi nga po natin, Keribus, matatapos din po yan at may mananagot. Ayon nga kay BP Sara, hindi po pwedeng walang managot. Pero para makapagtrabaho po siya, ipapaubaya na yan sa kanyang Vice President. BRC Black Ribbon Cometa. Thank you very much din kay... kasi kulay blue na yung ano, tapos blue pa rin yung sulat. Dito na tayo kay Kerry Bass, Marion Robles, BRC Black Ribbon Committee. Vance Vlog, OFW, by land daw kayo uuwi. Paano wala namang... Boss, bakit hindi maintindihan sinasabi ni BBM? Sabi ni BP Sara. Alam nyo na, kinakain yung boss. Ay, Kap Elsar, mabuhay ka dyan. Kanina nakita ko si Caitlyn. Wala na ba si Caitlyn? Amen, Lord, please. May umamin na, Congresswoman, na tumanggap siya ng maleta. Impeach si Remulla brothers. Hindi, Remulla, si Boying lang po ang impeachable. Yung kapatid niya, tanggal na yan. Coterminus yan ni Marcos Patapos na yung team niya, kaya nag-ipon na uli ng pera. Target pa nga, OFW. Kerry Bass, thank you. Sabi ni Elisar. Ayun. Kap, dep daw kasi. Makukulong din yan kasi kamukha ni Delima. Sana nga. Pero talagang isip ng government kaysa sa safety naming OFW watching from Doha, Qatar. Ayun nga, yung anak nga ni Tulpo, taga riyan sa Doha. Ramon Tulpo, support pa more. Sino vice ni BP sa tingin nyo? Ako po talaga, ang tingin ko si Marcoleta yan. Huwag na tayo masa sa BBM admin, galingan na lang natin magtago. Keep safe and stay alert sa lahat ng OFW. Lalo na po dyan sa Middle East. No? Sarili nyo na lang po. Itago nyo na lang sarili nyo. Wala tayo asahan dyan.
Sus, si Mayor Vico ang nagsabi niya na pinagnanasahan niya si Sara Ilago. Malamang kiligin pa niyan si Auntie Sara. Sir Arateles, Diyos ko. Talaga? Ha? Liligawan niya si Sara Ilago? Matulis din yan. Ako si Bato. JCC, di daw totoo yung video na yun. Bantayan si Garcia hanggat ang nandyan si Garcia ever faithful sa kamatayan niyan si FL. Wala po, hindi po ubra yan pag landslide. Kita nyo po hindi pa nila nadadaya yung yung mga Duterte kahit kailan. Nung nakita ni Atty. Topacio si Ilago, humanga siya. Kaya lang nung naamoy niya yung paputok hindi, yung naamoy niya nga raw tsaka siya nagnasa eh. Isitan recto. Yan yung sinasabi ko dati sa 18 Marines. Parang nag-doubt ako na nilabas nila yung mga nalalaman nila na wala silang kakampi sa gobyerno. Ayun, nababaliktad na tuloy sila, nakakalungkot. Huwag kayong mag-alala. Ayan nga po yun eh. Eto, meron akong rito, babasahin dito na eto yung sinabi ni Remulla. Sabi po ni Remulla, ang nais marinig sana ng bayan, ayun. Sabi po ni Remulla, yung 18 ex-marines daw out to incite other soldiers to rise in arms. 'Di ba? Yan lang daw yung kagustuhan ng 18 soldiers na ex-marines na yung ibang mga sundalo ay talagang mag-armas na at lumaban. Alam mo, tama ka dyan. Ako naniniwala ako na maaaring yan ang purpose nila. 'Di ba? Kasi wala maasahan na rito sa gobyerno to eh. Ako, pag-iisipin mo, bakit sila lumalantad ng ganyan? Gusto nila ng kampihan na sila ng mga tao ng lahat. Hindi lang po ng mga sundalo, lahat po. O, may punto ka naman dyan. Kaya lang, hindi po sila yung niyan. Pag hindi nyo inintindihan, lalo na kay Senado, talagang yan na po yun. Kasi ayaw nyo mag-imbestiga, lumantad na sila, gusto nila magsabi ng totoo, ayaw nyo patulan, ano pa ang nakikita nila na ano pa ang nakikita nila na pwede pa nilang gawin? Di ba? Pati yung mga sumusuporta sa kanila ng mga sundalo. Wag nyo po uling, eto, karanasan na po natin to. Huwag nyo pong maliitin yung pong mga retired generals. Sabihin nyo, retired na sila. Yan po ang pagkakamali ni Erap. Kinantyawan pa, alam ko, kinantyawan kung hindi si Erap, isa sa mga tauhan niya eh. Yung nangantyaw dyan sa mga retired. Ito pa boss, napaka-detailed ng flow na impeachment niya. Alam na alam ni BP Sara, napaka-advanced siyang mag-isip. Correct. Actually, natatandaan ko pa yung sinabi niya na wala naman kayong ebidensya. Kaya kayo, yung sinabi niya talaga yun eh. Kaya kayo nag-iimbestiga para mag-fishing expedition. Natalakay ko rin yan noon nung sinabi yan ni BP Sara. Recto dapat makulong. Ako po, naniniwala po ako dyan na may kasalanan po yan si Recto. Kung ang ginawa mo, sinabi ng Supreme Court, unconstitutional. Ano yun? Walang mapaparusahan, unconstitutional nga. Maangas masyado. Ay, thank you very much kay Ernie Gamboa na nagbigay po sa atin ng $5. Maraming salamat, Ernie. Maangas masyado yan si John B. Kawawa yan pagbaba ni BBM. Sir Buds, pinomino na si Alex Ayala sa US. Ngayon lang po sila nakakita ng ganyang karaming crowd. Nanalo ba si Alex ngayon? Di ba may laban siya? BBM governance, madaming nagpayaman.
Ernie Gamboa, salamat po. Yan, sabi ni JCC official. Dapat puro lawyer na lang president at vice, Kerry Bass. Kahit naman ayaw mo bang hilingin na dapat hindi magnanakaw yung presidente? Dapat po dito sa UAE safe kami. Romeo. Ito pa boss, napaka-detailed yan. Alis daw si BBM sa US sa gitna ng war sa Middle East. Sana BBM huwag ka nang bumalik. Matindi yung Mount Kamuning bago ka makatawid. Abutin ka ng siyam-siyam sa dami ng mga pagdadaanan. Ang taas nun yung dating passover. Flyover nga, di ba? Nalito na tuloy ako kung ano yung flyover. Anong gagawin ni BBM sa New York, Sir Aratlis? Ate na UN. Kala mo naman may papel doon. Alam mo yan, eto po yan pamparami siya ron ng mga kaalyado ni Trump. Kasi alam mo yan si Trump ganyan ginagamit niya UN para Boss Baz, ano next move if ma-impeach si Sara sa Senado? Sa daming pera na admin ngayon. Babski, shout out. Oy, Babski. Di iboboto natin. Duterte pa rin. Di ba? Si si Baste o si Pulong. Baz, pag nag-alert, warning ang CP dahil may paparating. Sabi ko sa asawa ko, magbembangan na lang tayo. Bahala na. Walang iyak. Bembangan pa rin. Boss, sa studio pag may joke kayo sa birada na natatawanan din yung mga staff. Hindi po namin nakikita yung staff Kami lang po yung nagkikita-kitan 5. Maliit lang. Maliit na studio namin. Kasya lang kami 5. Nakita nyo ba pag 5 kami? Yung kamay ko dahil sa likod ko, napupunta pa sa ibang sa ibang camera. Pang radyo lang kasi yung studio na yun Nakita nyo ba yung kay BP Sara? Malaki yung studio nila. Yun ang pan-TV. Kaya hindi po namin sila nakikita, sa labas po sila. Kami lang po nagkikita-kita. May salamin na medyo reflector. Hindi mo makikita gano. Yung mga kasama ko, may mga corner rin kaming may mga joke din kaming mga corny. Kaya ayaw imbestigahan ng ex-Marines, sinisira pa credibility. Boss, bakit nawawala daw ang mga Marines? Wala naman pong balitang ganun. Kasi po kung merong ganun, di kalat na puro ito sa mga ito pong mga source ko talaga ng information, talagang malupit to. Credible po to. Pinagtatanggal ko na rito sa mga pumapasok sa akin yung mga hindi credible na information Saka sir, nadadawit na din ibang active mataas na sa AFP sa corruption tulad ni Epal Broner. Ika nga ni Kimbo, stick to the plan. Ang plano ni Kimbo, wag magpakita at wag kumibo. Kala mo maliligtasan mo, Kimbo. Ano habang buhay ba yan si BBM? Hindi naman habang buhay yan. Salamat, Boss Ernie. Mas may chance sigurong magkudita ngayon dahil siguradong nakakaranas tayo ng hirap ngayon dahil sa epekto ng giyera.